Brothers and sisters, welcome sa ating Sunday School program. Sunday School, we welcome you. At presiding sa ating Sunday School ay si Bishop Domingo Lubin at ako si Brother John Kenneth Lubin ang mag-conduct. So to start with, let's sing hymn number 116, Come Follow Me. At pagkatapos, bibigay sa atin ni Brother Alexis Alejandro ang opening prayer. Our dear Heavenly Father, magpapasalamat po kami sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin na muli kami magkaroon ng Sunday School upang matutunawan po ulit kami sa mga tatalakayin po namin sa araw na ito. Salamat din po Ama sa good health po namin sa araw-araw at sa mga blessings na natatanggap po namin. Yun din po sa guidance po ng Holy Ghost. We ask ni Father na sa oras na ito, i-bless mo kami ng banal na spirito na marami po kami matutunan. Ganun din po yung magiging facilitator po namin na may share po ninyo ng maayos sa kanyang topic. At hiniling din po namin na matawag nyo kami ay tama sa mga pagkukunan, mga kasalanan din po namin nagagawa. Naman po namin kayo talang po kami dalangin gusto po namin iwan sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Ayan, sige, maraming salamat po kay Brother Alexis Alejandro sa opening prayer at pati na rin po kay Brother Mario Kasuga bilang ating moderator. Ngayon, bigay ko na po ang time kay Sabor, ang ating facilitator. Ayan, sige, salamat, Brother Kenneth. Ayan, sige.
Sino po yung mga nakapagbasa or sabi nga ni Brother Mars sa GC natin mag-advanced reading tayo, no? Sino po yung mga nakapagbasa po sa atin? Ano, minsan ka pupunta? Hindi kasi ma-stand yung phone ko kaya hindi ako maka-video. Diyan na lang, Sir Gary. Dito na lang po ako kalila, Brother Gary po. Sige lang. Narinig po ba kami? Uy, Yes po. Okay naman. sige po. Sige. So, yung mensahe po ay about sa Ether po, no? Sa Ether chapter 12 hanggang 15. So, alam naman natin na yung panahon na ito is yung mga Jaredites, yung brother of Jared. At marami po yung nangyari sa kanila. At dun po sa Ether 12 verse 5, sabi doon, He told them of all things from the beginning of man. And yung mga parang sinabi doon na yung mga great and marvelous things na mangyayari sa buhay po natin. Ayan. And then sinabi rin doon na He foresaw the days of Christ and the latter day New Jerusalem. Sa mga pagkakaintindi po ninyo sa Ether chapter 12, ano po yung mga nagustuhan ninyo sa mga prophecies na nangyari po doon? Yung example, great and marvelous, sinabi sa kanya yung about sa beginning of man, and then yung mga prophecies about sa days of Christ, ganun po. And then yung latter day, New Jerusalem, na mangyayari po. Ether 12, tsaka 13 po. Okay, Brother Gary. Okay, 27, Brother Gary. Yung pinaka-favorite ko dito sa Book of Mormon, which is the Ether chapter 12 verse 27. And it says here, if men come unto me, I will show unto them their weaknesses. I give unto men weaknesses, that they may be humbled, and my grace is sufficient for all men, that humble themselves before me. For if they humble themselves before me and have faith in me, then will I make weak things become stronger unto them. So, kung makikita natin po sa mismong shinare po na ako, is makikita rin po natin yung principle na nandito po sa Come Follow Me po ngayon, na mismo in time na si Moroni, he's a powerful sabi dito, when we read Moroni's powerful writing, it's easy to forget that worried about his weaknesses in writing. Mismo si Moroni, ito yung naging niya, weaknesses niya is for writing. Mismo naging strength gihapon niya. And gihapon, sinabi doon sa verse 27 na it's talk about the weaknesses na meron tayo. How we can overcome our weaknesses by having faith in Jesus Christ, by continuing doing the commandments of Jesus Christ, having faith in Him step by step. And gihapon dito yung sinabi yung humble.
mismo humble is one of the Christ-like attribute na mismo binigay sa atin dito sa kalibutan. Na kita maging humble ta matag kanunay sa atong kinabuhi. We don't need to i-prove na kini kita and prideful ta, i-prove yung like pakita na prideful tang tao. Pero we need to be humble. Kaya itong humble nito, kaakibat nito ay likod niya is faith. Mismo mas mapapakita natin once we humble ourselves, mas makikita nato yung strong, yung weaknesses nato, mas magiging strong siya. Pinagigihapon sa tabang na atong lang itong amahanog sa Hesus Kristo. So, ihapon dira sa verse Peter chapter 12, there's a lot of scripture verses na makikita po natin yung mga principles niya. But isa lang sa naganahan ko talaga is yung verse 27 na mismo nakatulong sa akin, hindi lang dati missionary as a person gihapon dari sa kalibutan, na mas makita na ako yung weaknesses ko as a tao dari sa kalibutan, yung weaknesses ko na kailangan ko siyang lagpasan, na kailangan, ito yung binibigay ni Heavenly Father para sa atin, para kita is maging strong ta, makita natin kung asa natadapita kaduol sa atong langitong Ama kang Hesus Kristo. Mas pinapakita niya na ito pala tayong tao dito sa mundo. Na mismo kaya gusto niya na kita i-overcome natin lahat ito. Ayan, sige, salamat Brother Gary sa share mo about sa sabi nga, Jesus Christ can make weak things strong. Na yung spiritual power na sinulat ni Moroni sa pag-convince sa mga tao na yung Diyos ay napupulpil na lahat ng mga promise niya para sa atin. At alam naman natin na walang bagay na hindi tayo hinahayaan ng Diyos na maging mahina. Nais niya na maging malakas tayo palagi. So sa mga bagay na yun, Hello, Sister Kate. Medyo mahina yung boses. mahina ba? Yun, lumakas. Thank you. Sorry. Ayan, so yung first na principle na makikita natin dito sa Ether ay yung faith. Yung pangalawa ay yung hope. So, sabi nga, faith in Jesus Christ can lead to mighty miracles. So, sa buhay natin, maraming miracles na nangyari sa atin. At gusto ko na bawat isa sa atin ay mag-share ng mga miracles na nangyari sa buhay po natin. Siguro simulan natin kay Brother Mario. Okay, siguro, salamat Sister Kate. Siguro yung tanong kasi is ano yung miracle na nangyari sa buhay natin. Ayan. Siguro one good thing that for me na napakahalagang miracle na nangyari sa akin is yung conversion. Yan. Conversion ko dito sa church. Kasi napakalaking blessing po niya. Especially malayo tayo sa Pilipinas. So parang nakita ko dito na whatever I did or natutunan ko sa simbahan since nag-start ako sa bilang member, napakahalaga siya na dala-dala mo siya dito sa kabilang panig ng mundo. Like for example, ayan, whatever I learned, especially yung mga natutunan ko sa The Mortis Ward, na dala-dala ko siya sa mission na na-develop ako as I am me right now. Minsan tinatanong ng mga estudyante ko, sir, bakit medyo ang haba ng pasensya mo kahit makukulit kami? Sir, the way you speak, parang kayang-kaya mo na makipagharapan kahit sino. So, the secret for that thing na nakita ko sa buhay ko is hindi naman ako dating ganon when I was still in high school or something like that. But during that time, natutunan ko siya in the mission field na until now, dala-dala ko pa rin siya dito at ganun din, magagamit ko siya sa profession. So, for me, naisip ko, malaking changes yun sa sarili ko perke. Dahil kung hindi ka naging member ng simbahan, siguro I'm gonna be a simple guy lang na nandun lang, medyo mahihayin, hindi na-develop yung talent.
that's a good thing for me kasi that's a miracle for me being a member kasi ang daming blessings. Ang daming blessings na makuha mo dito sa simbahan. Not only that, it adds it adds talent and skills na ginagamit ko siya ngayon. Yun lang, sis. Ayun, salamat po, Brother Mario. Kay sa family loob rin po kaya, ano pong mga miracles na natanggap po ninyo sa buhay po ninyo? Sa pamagitan ng faith. Family, yung sa akin na lang muna. Bahala sila doon. Sige. So yung parang miracle na narinig ako. Tama ba? So yung miracle na parang nakita ko sa buhay ko dito, marami. Siguro yung sa pinaka-highlights doon is yung una yung nakapasa ako sa licensure. Kasi that time, kasi 3 days exam yun, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Para akong hindi ko alam, LBM yata yun. Di ba pag LBM tayo, hindi na makafocus. So, that time, nag-exam ako, yung first question pa lang, alam ko hindi na ako papasa. and that time, yung lumabas yung result, that's 5 a.m. Kala ko may sunog, tapos sumisigaw-sigaw si Papa. Sabi niya, nakapasa ka. Yes. So, that time pa lang, sa miracle na nilagay ko lang yung faith ko doon na ano mo mangyari, basta ginawa ko yung best ko doon. At yun nga, lumabas yung result na nag-exceed pa doon sa expected na average na in-expect ko doon sa licensure na yun. Siguro yun ito yung tingin ko yung isa sa mga miracles na nangyari sa akin. Si Bishop daw meron din. Pop, dito ka. Hello si Sir Kate, mamaya daw siya, last na daw siya. Ay, sige po, Brother Jake. Salamat. Si Brother Alexis po kaya, pwede po mag-share po ng miracles. Sige po, sister. So, sa miracle naman, so madami pa rin. Kagaya ng mga sinabi nila ni Brother Chico. So, in terms of miracles, araw-araw meron din naman mga dumarating. Kasi yun yung mga blessings na pinupour out sa atin ni Heavenly Father. So, sa akin siguro, siguro yung miracle na parang hina-highlight ko rin para sa akin is ano ba? Siguro sa pag-serve ko ng mission siguro. Kasi tsaka dun nung time na nasa mission kasi ako, merong times na gusto ko na talagang parang umuwi para hindi matapos yung mission. Pero nag-trust pa rin ako kay Heavenly Father. Kasi nung times na yun, parang ganoon din yung nangyari sa akin kay Brother Jake. Nagkakasakit ako, na-homesick ako nung time na yun. So, first area ko pa lang. So, ang kinapitan ko is yung faith ko and then yung pagbabasa ko ng Book of Mormon. So, doon ko ngayon napagtanto na siguro kung umuwi ako ng time na yun, siguro hindi ganito yung buhay ko. Hindi yung asawa ko, hindi siya yung asawa ko ngayon. So, yun yung mga miracles na dumarating sa akin. Siguro yung anak ko, siguro wala pa akong anak, ganun. Siguro, hindi ganito yung estado ng buhay or hindi ganito yung kung ano yung meron ako ngayon. So, yun yung mga miracles na nakita ko sa pag-strive ko na itapusin ko yung mission ko. So, yun lang po, sister. Ayan, sige. Salamat po sa mga shares po ninyo about sa miracles na nangyari sa buhay niyo. No? So, katulad nga ng sinabi po nung nakaraan ni Bishop about sa kailangan natin bilangin yung mga
biyaya na natatanggap natin instead yung mga trials na meron sa ating buhay or problema. At na-remind ako na sa buhay po natin, kahit gaano po karami yung mga mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin, huwag po natin kakalimutan yung mga great things na binibigay ng Diyos para sa atin. So, maraming miracles na mangyayari po sa atin kung patuloy po natin palalaguin yung faith natin. Katulad nga ng sinasabi natin, no, as mga missionaries na yung faith or yung gospel ni Jesus Christ, hindi lang siya nagtatapos sa pagkatapos ng binyag, kundi patuloy siya na gagawin natin. So, lahat po sa atin ay may pag-asa na magagawa po yun. So, papasok na rin po yung hope natin sa buhay po natin, no? At katulad ng sinasabi ng iba or lahat sa atin na faith without work is dead. So, kailangan na kumilos po tayo. And at nabasa ko rin dun sa Ether 12 verse 6. Sinabi rin dito na alam naman natin. So, sinabi ni Moroni, and now I, Moroni, would speak somewhat concerning these things. I would show unto the world that faith is things which are hoped for and not seen. Wherefore dispute not because ye see not, for ye receive no witness until after the trial of your faith. So, kailangan po natin na patuloy na magpursige po sa mga bagay na ninanais natin. Diba? Kung hindi po natin gagawin yung isang bagay without faith, hindi talaga po siya mag-workout. Kailangan po natin i-workout po yung faith natin kasi may pag-asa po na darating sa buhay po natin. Ayan. Sige. At yun sinabi nga ni Brother Gary kanina, yung mga weak ay magiging strong. So, sa lahat po sa atin, maraming mga bagay, katulad yung sinabi ni Brother Alexis kanina, no? Kung manghihina yung faith natin, hindi niya magiging asawa si sister, hindi siya hindi niya mapapatuloy yung mission niya. So, nandun po yung pag-asa po sa buhay po natin na pinapalakas po tayo ng Diyos kahit anong klase pang pagsubok na darating sa buhay po natin. Ayan. Sige. So, yung mga hindi pa po nakapag-share, gusto ko po mag-share sila as their testimonies din po. Ano po yung mga naging weaknesses po ninyo na naramdaman nyo po na yung Diyos nandyan po siya para palakasin kayo? Ano po yung mga weaknesses na yun? Kung gusto nyo pong i-share, ganon. At nandyan yung Diyos para tumulong sa inyo. Sige. Sino pa hindi nakapag-share? Sister Haniming, Sister Luz, tsaka si Bishop. Yan siguro si Sister Luz muna. Nandiyan yung sakit mo pa eh. So, ayun po. Gusto ko pong i-share yung weakness na binigay po sa akin ni Heavenly Father. At sobrang grateful po ako sa weakness na yun. Kasi doon ko po nakita at naramdaman yung presence po niya sa
sa sarili ko po mismo kung paano po niya ako tulungan sa witness na yun. So, sobrang marami po siya. Siguro, yung first is yung nagpe-prepare for mission, which is hindi po masyadong payag yung family. Pero, alam ko na kung may faith ka talaga na gusto mong gawin yung isang bagay at nararamdaman mo na tutulungan ka ng Diyos at nandun din yung Holy Ghost na nag-aalalay sa'yo at alam mo na mas maraming blessing na darating sa sarili mo at sa pamilya mo, mas napapalakas yung faith na gawin yung isang bagay na yun. At yun po yung pinanghawakan ko, yung faith na meron po ako. At sa pagpapatuloy ko po na gawin kung ano yung bagay na alam kong nakakatulong po siya sa sarili ko. Nagpursige po ako na ipagpatuloy siya at pinag-pray ko talaga na gabi-gabi, araw-araw. At dun po, pumayag po yung family ko at yun, nakapag-serve po ako ng mission. And yung next po, katulad po kay Brother Alexis, na nakaka-homesick po talaga sa mission. Pero every time na nafe-feel ko siya, alam ko na yung ginagawa ko para din po sa kanila. Tulad po ng sinabi ng mission president po namin na i-feed po namin or natin yung sheep na meron siya at siya na po yung bahala sa family na iniwan po natin habang nagsaserve po tayo sa mission. At yun po yung pinanghawakan ko kaya nakapagpatuloy po ako. And yung isa po yung pinakamalalang witness, yung nagkasakit po ako. Like, tinry ko po yung kaya ko na pagpatuloy siya pero nandun po yung point na the spirit is willing but the body is weak. So sobrang nakakalungkot siya na hindi ko siya natapos pero grateful po ako na nakapag-serve kahit sa konting panahon lang kasi maraming miracles na witness doon kung paano mo makita yung mga taong na-sharean mo ng gospel, kung paano nagbago yung buhay nila at kung paano nakatulong yung gospel at yung love ng Heavenly Father at ng Jesus Christ para magbago sila at mas maging maganda yung mas magkaroon po sila ng mas malakas na faith at mas maintindihan kung ano yung layunin nila dito sa mundo. At yun po yung mga weaknesses na sa tingin ko po pinaka sa last year at sa year po na to. Yun lang po. Salamat, Sister Luz. Siguro Sister Hanini naman. Sige, ako rin po gusto ko po share po nung testimony ko din, kabayan sa faith. So, siyempre, lahat po kayo alam po ninyo kung ano po yung ugali ko. So, hindi ko din po in-expect na makakayanan ko yung sa mission kasi sa mission kailangan mo maging friendly sa mga tao and kailangan mo na makipag-usap sa kanila. So, isa yun na challenge sa akin. So, isa yung weaknesses na weaknesses na meron ako na sobrang mahihain. Pero nung nandun ako sa mission, nasa field na ako, sabi ko, like, paano ko malalagpasan yung challenge na to para sa sarili ko. Tapos, yun nga, na sabi ng trainer ko na kailangan mo lang magkaroon ng faith. Kailangan mo lang patatagin yung faith mo. Kasi kung hindi mo patatagin yung faith mo, hindi ka matutulungan ni Heavenly Father. Kasi nga sabi niya na faith is the key to miracle, sabi niya. Tapos, ayun, so, isa na sinabi niya sa akin, humingi ka ng tulong kay Heavenly Father. So, mag-pray ka sa kanya. So, yun yung lagi kong ginagawa para mas mapatatag pa ako. So, every time na may makikita akong tao, so, nagpe-pray ako na sana pagkaharap ko na yung tao na to, may ibuka ko yung bibig na
i-share ko yung gospel ni Heavenly Father, ni Jesus Christ. So one thing na na-realize ko, habang tumatagal, hindi ko na-realize na nasa harapan ako ng mga tao tapos nagsasalita ako. So yun yung isang miracle na nangyari sa akin. Hindi ko nagkaroon ako ng courage na makipag-usap sa mga tao. Despite sa weaknesses na sobrang mahihain ako. And sobrang papasalamat ko. Wala din yung trainer ko. Hindi ko rin na malalagpasan yung weaknesses na yun. Kasi yung na mas ma-build up ko yung pagiging social, basta yun po. Pagiging socialize ko. Tapos, so, marami akong mga nakitang miracles sa mission. Sobra. As in na napalakas yung pananampalataya ko kay Jesus. And gusto ko lang i-share yung isang nangyari sa amin ng kumbayan ko sa second area ko na pagkatapos namin nagturo sa isang investigator, so pumunta kami kasi meron kaming narinig na nagsabi na punta tayo dun sa may shortcut. So kami, sinundan namin yung tao. Tapos nung sinundan namin yung tao, nawala sila bigla. Pero hindi naman alam kung saan sila lumusot. So, yung pagpunta namin sa shortcut, akala namin na yung shortcut talaga. Pero sobrang haba sobrang layo ng shortcut niya. Pero sa sobrang layo ng shortcut niya, meron kami nakita na isang bahay sa lugar ng maraming palayan. So ito po na lugar. Sobrang blessed kami kasi nakilala namin yung family na ito. Na nagkaroon kami ng opportunity na makapagturo sa kanila. And then, nalaman namin na yung family na ito, tinuruan din sila na missionaries noon. Pero hindi na pinatuloy ng mga missionaries na turuan sila noon. Pero hindi namin alam kung bakit. Tapos sabi nila na interesado sila sa mensahe namin. And ganun din na nagtataka din sila kung bakit sila hindi na binalikan ng mga missionaries. So ito na family, sobrang masaya sila nung nalaman nila na natuturuan namin sila ulit. So hanggang sa nagpatuloy kami naturuan sila hanggang sa nag-commit sila na magpabunyag. Ganun din na nabunyagan sila, naging masaya sila. So ngayon prepare na sila para sa temple sealing nila para sa temple. So isa yun na miracles para sa akin na makita yung isang family na natulungan mo na i-share yung gospel ni Jesus Christ na ma-sealed sa temple. And yun po. So, yan, salamat, Sister Honey May. Kay Bishop po. Ayan, maraming salamat, Sister Kate, para sa pagkakataon mag-share. Para sa akin naman, kung ang pag-usapan ng yung kahinaan, ako yung tipong mahina yung loob. Kasi noong medyo bata-bata pa ako bago ako nag-asawa, yun yung sabi ko noon. Kasi siguro dala ito ng nakagisnan kong pamilya na mayroon kami. Siyempre yung kalagayan namin, mahirap kami. So naranasan ko yung kahirapan ng buhay. Kaya nandoon yung takot sa akin kung paano yung pagbubuo ng isang pamilya. So takot ako noon na pakasal o magbuo ng isang pamilya kung hanggat wala pa akong yung permanenteng trabaho.
Pero dahil sa siguro yun yung kagustuhan ko, yung gusto ko talaga magkaroon ng pamilya, lagi kong pinagdarasal, yun nga yung isang miracle na nangyari sa aking buhay. Yun nga na-share ko na noon, yung pag-take ko ng board exam. Sabi ko nga, lagi kaming nag-work noon sa temple. May trabaho na ako noon doon sa Maynila, nagtuturo na ako noon, pero hindi pa permanente kasi wala pa akong license. So nasa private school ako. So tuwing hapon, dumidiretso kami ng temple, tapos nag-work kami doon as temple worker, sa field worker kami. At yun din yung time na magtitik kami ng board exam. Pero ang board exam noon dito pa sa La Union. So nag-travel kami at from Manila, that was Friday night, nag-travel kami. Tapos Saturday, Sunday kaming mag-exam. Kumbaga, napaka-eksi yung pagpapahinga namin. Wala kaming ka-review kasi hindi naman kami pumasok ng review center. Wala. Basta sarili lang namin. So, nag-take kami ng board exam. And then, pagkatapos nun, nung lumabas yung result ng board exam namin, nasa Manila kami ulit yun. Doon kami sa temple. Paglabas namin, yung kasama ko noon si President Laseste. Siyempre, ang result noon ay pinapublish sa newspaper noon sa Philippine Star. Tuwing lalabas kami noon, bumibili kami ng dyaryo. Siya yung una nakakita. Mayroon na yung result ng board exam noon. So, bumili kami, tapos tinignan niya kung mayroon kaming pangalan doon. So, alphabetically arranged yun, letter A hanggang L. Mayroon na yung letter L. Nung nakita niya sa letter L, dahan-dahan, mauna siya kasi LA, Laseste. So nakita niya Laseste Melchor, so tuwang-tuwa siya. Yes, sabi niya, nakapasa ako. Tapos tinignan pa namin hanggang pababa kung meron na yung mga LU. So tumigil lang siya sa LA. So wala pa yung mga nasa LU. So parang nabitin kami doon. So ibig sabihin, kinaumagahan nun, ilalabas din yung continuation kung sino-sino yung mga nakapasa. Yung kinaubagahan, maaga kaming lumabas ulit. Bili kami ng Philippine Star. Kita ko. Pero nandun na yung kaba sa aking dibdib noon. Takot na takot ako noon. Tinignan namin. Tapos LU, tinignan namin hanggang Domingo. Sabi ko, yes! Sabi ko rin, nakabasa ako. Sabi ko, so laking saya namin, tuwa na parehas kaming nakapasa noon. So simula noon, it's a miracle din kasi alam ninyo, na-share ko na ito, yung rating ko doon sa board exam, yun nga, pinagdarasal ko na makapasa lang ako, makapermanente ako ng trabaho, sabi ko, makapag-asawa na ako, sabi ko noon. Kasi yun nga, yung parang inano ko sa sarili ko, ayaw ko na mag-asawa, na wala akong permanenteng trabaho, na makikita ko kasi yung pamilya ko, na yung mga anak ko na maghihirap. Kasi siguro, yun din yung, dahil nga sa experience ko, yung pagkabata ko, siyempre maaga akong naulila, wala akong tatay, at the age of 7 years old, nanay lang mayroon kami. So, hindi ko naranasan kung paano ba mahalin ng isang ama yung kanilang mga anak, yung parang ganon. So, nung nakita ko, nung lumabas yung rating, pinadala sa amin, biglang gulat ko lang na yung score ko ay eksaktong-eksakto doon sa passing rate, ay doon sa yung average. So, walang sobra. Kung kahit lang 0.01 lang sana, wala, kundi tamang-tama lang na pumasa ako doon sa board exam. Hindi katulad kay Brother Jake na yun, pinagdarasal namin noon, kahit 75 lang, pwede na, sabi basta makapasa. Yun pala, mas higit pa doon hanggang makakuha hanggang sa line of 8. So, yun yung experience ko, my dear brothers and sisters. Tinulungan ako ng Diyos na malampasan ko yun. Nung nakapasa na ako, tapos tinawag na ako dito sa probinsya,
dati nating principal, yung yumaong na si Ma'am Ongson, dito ka na lang sa probinsya, mag-antay ka na lang dito at dito ka na lang magtrabaho kaysa dyan sa Maynila, sabi sa akin. Hanggang sa nakapermanente ako at yun, nag-decide na rin kami ni Sister Nelda na magpakasal. Yun yung experience ko na, kasi yung weakness ko kasi na parang harapin yung mga responsibilidad tapos na hindi ako handa, yun, pero tinulungan ako ng Diyos na mapaghanda yung aking sarili, magkaroon ng trabaho, at mabuo yung aming pamilya. At hanggang ngayon, yung kahinaan na yun, napapalakas siya. Dahil sa pananampalataya, alam ko ng Diyos ay nandyan lang siya para gabayan ako at ma-overcome yung mga kahinaan na yan. Kung sa mga miracles, so ang daming mga miracles na banggit kanina ni Brother Alexis. Kung sa mission field, ang dami ring mga miracles na na-experience ko. At isa na dito na akala ko noon ay katapusan ko na dahil nung nag-mission ako, yung pagkabata ko, hindi ko man lang naranasan na makahawak ng bisikleta. Hindi pa ako nakasakay ng bisikleta, magbisikleta. Pero nung nasa mission field na ako, merong yung area ko, second area ko noon, meron kaming gamit na bisikleta. No? Magbibisikleta kami. So, ako, first time ko, hindi ko alam kung paano magpatakbo ng bisikleta kasi sabi ko nga, sa pagkaano ko, hindi ko pa nararanasan bumawak ng bisikleta. So, ang ginawa ko noon, tuwing gabi noon, pagdating namin doon sa apartment, kasi hindi pa namin ginagamit kasi sinabi ko sa companion ko, Elder, hindi ako marunong magbisikleta, mag-practice muna ako, sabi ko. So tuwing gabi noon, nagpa-practice ako doon sa gasoline station kasi maluwang yung area niya, tuwing gabi nun. Hanggang sa medyo natuto na rin ako magbisikleta. So one time na lumabas kami, bisikleta kami, ang ginagawa ng companion ko noon, pinapauna niya ako, nahuhuli siya, parang inalalalayan niya ako. Buti na lang doon sa Mindoro, hindi siya ganoon karaming sasakyan kasi nga probinsyang-probinsya siya. Bihira lang mga sasakyan lang doon, puro tricycle, mga jeep, walang mga bus na malalaki. Mga ganun lang yung mga sasakyan. Purpose light kami, nagbibisikleta, yung direction namin parang bandong sa crossing na mayroong intersection na kailangan kong liliko kami. Pinapauna ako yung companion ko, nalalayan niya ako sa likod. And then, nung nagbibisikleta ako, medyo mabilis din, dire-diretso na yung takbo ko na kailangan ko sanang magliliko. Liliko sana ako, pero hindi ko yung kamay ko, parang tumigas ba siya, hindi ko mailiko yung manubela niya. Mayroong parating na sasakyan na bubunggo na sa akin. Ito, hindi ko na maigalaw yung kamay ko kasi mabubunggo na ako malapit na yung sasakyan. Buti na lang, biglang nailipo yung kamay ko yung manubela na parang may humawak sa aking kamay. Yun. Then, nung nangyari yun, sabi ng aking companion, sabi niya, natakot ako sa ginawa mo, sabi niya, akala ko mabubunggo ka na, sabi niya. Buti na lang nailiko mo, sabi niya. Kasi akala ko rin sa sarili ko noon, talagang mabubunggo na ako, mamatay na ako doon. Sabi ko naman, parang may humawak sa kamay ko, sabi ko. Yun, naramdaman ko, parang hinawakan ako. Alam ko na mayroong angel na puro pinadala ng ating Panginoon Diyos para iligtas ako doon sa mangyaring aksidente sana. So isang miracle yun, my dear brothers and sisters. So hindi ko makalimutan yun. So marami pang mga miracles at yun yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng tatag, lesson na hangga't maaari kapag mayroon tayong mga kinakaharap na mapagsubok, huwag tayong mawalan ng tiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ngayon si Sister Nelda din, meron siyang i-share sa atin. Sige na. Gusto ko rin mag-share sa inyo ng testimony ko tungkol sa mga miracles. Lahat tayo may mga weaknesses. Meron din tayong kahinaan. Isa na rin ako doon dahil
Lalo na ako, sa kalusugan ko, alam naman ninyo lahat na din ako. Lalo na yung experience ko noon, yung time na akala ko mawawala na ako yung time na yun, yung sa DYC. Counselor pa ako noon sa district young women. Yun, na akala ko yung time na yun is dahil siguro sa sobrang pagod, doon bumigay yung katawan ko na akala ko yung time na yun is mamamatay ako. Kasi doon ko nakita yung, hindi ko alam, kasi nung time na i-bless ako ni President Dungan, saka yung mga council si President Rebelio, at saka si President Alhambra noon, nung hindi pa si President Alhambra, habang binibigyan ako ng blessing, naramdaman ko yung time na yun na sabi ko, gusto ko na pababayaan. Dahil nandun yung faith ko na nilalakasan ko yung loob ko na sana wag na akong kasi gusto ko pang mag-serve dito sa mundo at gusto kong anak ko pa dahil hindi pa siya dumadating. Kasi yun yung time kinaumagahan, uuwi si Jake galing ng mission. Nung habang biniblessan ako, akala ko ako lang nakaramdam noon yung time na yun na ang lakas ng, hindi ko alam kung bad spirit yun or spirit na. Kasi nung habang ipinatong nila yung kamay nila sa ulo ko, yung bang tinutulak kasi yung kamay nila na tumataas. Naramdaman ko yun, naramdaman nila yun. So hindi kami akala ko ako ang nakaramdam yun. Tapos nung natapos yung blessing na yun, nagtatanungan sila. And then naikwento din nila sa akin. Tinanong ko rin sa President, may naramdaman po kayo yung time na yun. Sabi sa meron sister, ang lakas ng power niya. Sabi sa akala ko, ang pagkaintindi kong power yung Holy Ghost na pala yung parang may bad spirit. Kasi yung time na yun, nakakita ako kasi ako nakakita talaga ako may parang third eye ako na may mga spirit. Pero okay lang, hindi naman ako takot na makakita. Kaya lang, pag alam kong talagang mafe-feel ko talaga siya. Nandito siya, sabi ng President Bunga sa akin. Hindi ako, pero sabi ko, Diyos ko, huwag niya sana akong kunin kung sino man siya. Saka isa pa, yung pinaglabanan ko yung faith ko talaga. Sana tulungan mo akong ma-overcome ko itong nararamdaman ko dahil alam kong yung time na yung bibigay talaga ako. So, tinakbo kasi ako sa ospital, sabi nga ng doktor, gusto kong, kailangan may confine ka. Kasi marami ka, very weak ka sister, sabi sa akin. Pero sabi ko, kaya ko, hindi, uuwi ako, sabi ko. Kaya pinagpirma pa nga ako ng waiver noon yung time na yun. Kasi pag halimbawa may mangyari man sa akin yung time na yun, hindi nila kasalanan yun. Kaya nung transfer ako sa ibang ospital sa Lorma, parang sumunod pa rin yung mga spirit na yun sa akin. Sabi ko na, Sister Lopez pa nga nagpantay sa akin kinagabihan na yun sabi ko, sis, andito sila, sabi ko, nagdideliryo ka lang kasi nilalagnat ka. Hindi, andito sila, may nakikita ako. Yung pala yung nakikita kong yun yung ate niya. Na yung time na yun, yung ate niya yun is mamamatay pala yung time na yun. Kaya nung pinakita niya sa akin yung picture, sabi ko, siya yung nakita ko. Pero yung time na yun, blines pa nga ako ni Sister Lopez, i-bless kita maski yung nag-pray na lang, nag-comfort siya ng prayer sa akin na sabi niya, sana si sister kasi nagdideliryo ako nung time na yun. Pero yung nung sinaksakan ako ng pampatulog ka para makatulog ako. Then kinamagaan, yung pinento ko sa kanya, yung sister ko namatay, sabi niya. Yung pala, yung nakikita ko siya yun. Pero dahil doon, sa weaknesses kong yun, na-overcome ko yung naging strong ako sa faith ko. Dahil doon ko nakita yung miracles na hindi niya ako nakikita. Nandiyan siyang nag-guide sa akin. Then, dahil sa faith ko, hindi ako bumib up o sumuko, talagang binantayan niya ako. At nagpapasalamat ako lalo na sa family ko. Dahil may mga priesthood dito na every time na ina-atake ako, and silang tinutulungan nila ako dahil pag ina-atake ako, nervous na ako yung talaga ako, pero sabi ni Papa, lakasan mo lang ng loob mo. So, nandiyan ang nagiging inspiration ko sa buhay ko, yung mga anak ko, sila na nandiyan silang nagsusupport yun. True faith talaga, sa prayer. Pag talagang umapit ka sa Kanya, hindi ka
talaga pababayaan. Dahil alam ko na pag andyan ka sa kanya palagi at hindi ka nakaka-pray, yun, andyan din siya sa tabi mo palagi. So yun yung share ko sa inyo, sister. Nasaan siya? Nawala din sila. Hello? Naririnig po ba ako? Yes, sister. Naririnig ka na. Yes, sister. Malakas. Ay, sorry po. Nawala po kasi dito eh. Oh, yung video niyo yung nawala. So, yung part po na bandang huli, hindi po namin narinig si Sister Nelda. Pero, ayun, salamat pa rin po sa mga shares po ninyo about sa mga weaknesses ninyo. And, sobrang inspiring po talaga yung mga sinabi po ninyo na bawat isa sa atin may mga weaknesses. Wala pong exempted na hindi makakatanggap ng weaknesses sa buhay po natin. Pero may part po dito sa Helaman chapter 12 verse 1, sinabi dito about sa pagiging pagtitiwala po natin sa Diyos. O yung trust na sinasabi. So sinabi dito, the Lord in His great infinite goodness that bless and prosper those who put their trust in Him. So, lahat po tayo, kapag tayo ay may tiwala po sa Diyos or ibibigay po natin yung full trust natin sa Kanya, marami pong mga great blessings na matatanggap po natin sa buhay po natin. Ganun din po sa akin, marami din po akong weaknesses. Pero alam po natin lahat na yung Diyos nandiyan po siya para sa atin. Maalala na kahit ano pong mangyari sa buhay po natin, wag po natin kakalimutan na parating nandiyan yung Diyos para sa atin. And katulad nga po ng sinabi ni President Duman kahapon na meron yung mga marriages na dumating na kunento niya kahapon sa amin. Na sabi niya, bago sila ikasal, meron silang mga trials na darating. At hindi talaga daw mawawala yun, sabi ni President Duman. And doon na ipapaisip na din ako. Na baka mangyari din yan, may mga trials din na darating sa buhay namin. And then sa mga ibang mga SA na magpapakasal, ganun. And then sa mga mission din, maraming trials munang darating sa buhay po natin bago tayo magawa natin yung mga bagay, di ba? Sample na lang, mission or school, ano bang unahin. Pero grateful tayo na may desires tayo lahat na mag-mission. Na yung mga bagay na yun ay may mga kapalit na biyaya sa buhay po natin. And marami pa pong mga great and marvelous things na mangyayari sa buhay po natin kung patuloy lang po tayo na magkaroon po ng faith and hope kay Jesus Christ. Because miracles susunod po dyan. Alam ko po yung mensahe ko po sa araw po na ito about sa Easter ay pinatutuhanan ko po siya talaga sa araw po na ito. At alam ko po na patuloy po tayong mamahalin ng Diyos kahit ano po yung mga problema sa buhay po natin. Patuloy niya po tayong mamahalin. And I know na si Jesus Christ ay dakilang tagapagligtas po natin dito sa mundo. And yung mga biyaya na natatanggap natin dito sa mundo, i-keep po natin sa buhay po natin. Especially yung
gospel ni Jesus Christ na natanggap po natin as our first conversion po sa Kanya. At alam ko po na ito ay totoo at iniiwan ko sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Ayan, sige. Maraming salamat sa ating napakagaling na facilitator, si Sister Kate Nabor. At maraming salamat po sa ating attendance ngayon. So, in closing, kanta po tayo sa hymn number 300, Families Can Be Together Forever. At ang closing prayer po natin ay si Sister Luz Lumay.